Magandang araw po sa inyong lahat. Ganun na rin po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ingkong. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa pilit kong pagprotekta sa isang baryong hindi naman ako tinanggap at sinisipa ako. Dahil sa mga dilubyong nangyayari sa kanilang baryo, hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Hindi ko alam kung bakit sila naging ganon. At kung tatanggapin ba nila ako pagdating ng araw. Alam ko na karamihan sa inyo ay hindi maniniwala at magtataka sa karanasan kong ito. Ngunit sana ay magustuhan ninyo ang kwentong aking ibabahagi. At ito ang aking kwento. Makinig kayo sa akin. Huwag niyong isawalang bahala ang aking mga sinasabi. Totoo ang lahat ng nakita ko. At alam kong sisirain ng mga masasamang nilalang ang kasiyahan sa baryong ito. Ikaw, iho, makinig ka. Malapit na ang araw ng kahirapan, sakit at pigati. Magdasal ka at manalig. Huwag mong talikuran ang bagay na ito. Malapit na ang delubyo. Hoy, tanda. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na magsasalita ng kung ano-ano? Nakakastorbo at nananakot ka lang ng mga tao eh. Sandali lamang, iyo. Makinig ka. Totoo ang mga sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko sa mga panaginip ko na iisa-isain kayo ng mga nilalang ng dilim. Wala silang awa. Kahit pa sa mga bata. Maniwala ka. Ano ba? Siraulo ka. Huwag mo nga akong hawakan. Napakarumi ng kamay mo. Gusto mo bang bugbugin kita ulit? Huwag naman sana tayong umabot sa ganito. Gusto ko lang naman ay mapanatili ang kaligtasan ninyong lahat. Nagpapatawa ka ba, tanda? Alam mo, naiinis na ako sa'yo eh. Araw-araw na lang, sinasabi mo na may ganyan. Ganito na nangyayari. Hindi ba napapagod yung bunganga mo? Hindi ako mapapagod na magpaalala. Dahil ayoko mapahamak ang baryong ito. Makinig naman kayo sa akin. Eh siraulo ka pa lang talaga eh. Nababaliw ka na talaga. Ano ba talaga gusto mo ha? Baka gusto mong ako pa magpatahimik sa'yo. Gusto mo ba tahiin ko yung bibig mo? Hindi ko kayo gustong masaktan at mapahamak. Ang tanging hiling ko lang ay pakinggan niyo ang lahat ng sasabihin ko. Kailanman ay hindi nagkakamali ang panaginip ko. Kaya nga tinawag na panaginip, di ba? Tapos paniniwalaan mo pa? Abay katokan talaga. Alam mo, kaya siguro may mga nangyayaring kamalasan sa baryong to. Eh dahil sa kagagawan mo eh. Hindi ako makapagsalita sa mga sinabi niya ng mga oras na yon. Dahil ang hiling ko lang naman ay paniwalaan nila ako. Ngunit dahil sarado ang kanilang isipan, ay nagawa pa niya akong akusahan ng mga bagay na nasisigurado kong hindi ko naman kagagawan. Palagi akong nagbibigay ng babala. Ngunit dahil pagala-gala lang ako, iniisip nila na baliw ako. Ito sasabihin ko sa'yo, tanda. Kapag nakita kita at narinig pa kita nagsasalita o sumisigaw para paniwalaan ka sa mga walang kwenta mong babala, nakikita mo ba itong mga kasama ko to? Kahit mas matanda ka sa amin, bubugbugin ka talaga namin. Bago pa siya umalis, habang nakatayo ako, ay sinipa pa niya ako sa akin sikmura. Dahilan upang mamilipit ako sa sakit at mahirapan sa paghinga. Pagkatapos nun, isang babae naman ang lumapit sa akin na may hawak na batang lalaki. Manong, ayos lang ho ba kayo? Ano pong ginawa sa inyo ng grupo ni Bornok? Ayos lang naman ako. Salamat sa iyo, Iya. Sigurado ho ba kayo? Kapitan po ang lola ko. Pwede ko po silang isumbong kung sinasaktan nila kayo at ginagamit ang kahinaan nyo para bugbugin kayo. Nako, Iya, ayos lang ako. Huwag mo na akong alalahanin.
Anak mo ba ang batang ito? Ah, opo. Sa katunayan, kaka-6 na taon niya pa lang po ngayong araw. Mukhang mabait na bata. Siyang tunay po. Napakabait po ng batang ito. Hinding-hindi po siya umiiyak. Kahit iwan po namin siya sa bahay at hindi tulad ng mga kasing edad niya. Kapag naglaro siya, pag hindi niya nagagamitin yung laruan niya, tinatabi niya. Nakikita ko magiging mabuting tao siya paglaki. Gusto mo bang makinig sa akin? Oo naman po. Wala pong problema. Nalalapit na ang pagdurusa. Kahirapan. May mga nilalang ng dilim ang kikilos upang isa-isahin ang mga tao sa baryong ito. Naniniwala ka ba sa akin? Wala. Totoo po ba yan? Nakakatakot naman po kung ganun. Pero naniniwala ka ba? Alam ko po na wala pa akong experience sa mga ganyan. Pero ang masasabi ko lang po ay walang masamang maniwala. Dahil totoo ang Diyos, maaaring posible din na magkaroon ng mga kagaya nilang nilalang. At kung totoo man sila, ipagdasal niyo po kami, lalong-lalo na po ang anak ko. Huwag niya sana kaming pababayaan. Napakabuti mo. Kaya tulad na sinabi ko, ay magiging isang mabuting tao din pagdating ng araw ang anak mo. At yung pag-uugali mo, ang siyang mamamana niya sa'yo. Napakapangit po ng masamang ugali. Katatakutan ka po ng iba at lalayuan ka ng ibang tao. At hindi ka po magkakaroon ng kaibigan. Kung meron man, siguradong masama din ang ugali at hindi rin magiging totoo sa'yo. Salamat. Dahil kahit ngayon mo pa lang ako nakilala, hindi mo ako kinatakutan at nilayuan. Dahil pareho po tayong tao. Pareho po tayong humihinga at walang dahilan para katakutan kayo. Dahil ramdam ko po ang pagiging mabuti nyo. Sige ho, kailangan ko na pong umalis. Magsisimba pa po kami ng anak ko. Kumain na ho ba kayo? Sa kasamaang palad ay hindi pa iya. Nagsalita ang bata at iniabot niya sa akin ang tinapay at ninitian ako. Maraming salamat, iyo. Maraming salamat talaga. Manong, mauuna na po kami. Masaya po kami ng anak ko na makilala ka. Ganon rin ako, iya. Maraming salamat ulit sa kabutihang ipinakita niyo sa akin. Pinagmasdan ko na lamang sila habang palayo sila sa aking kinaroroonan. Habang ang bata naman ay patuloy lamang akong pinagmamasdan. At nang mawala na sila sa aking paningin, ay tumalikod na rin ako at naglakad. Nagdaan ang mga araw at sinubaybayan ko lamang ang galaw ng mga tao. Pansamantala akong natutulog sa tabi ng daan o di kaya naman ay sa kakawyan. Hanggang sa dumating na ang araw na aking kinatatakutan dahil may mga tao na natatagpo ang patay at walang awang pinaggugutay-gutay. Sinabi ko naman sa inyo na darating ang araw na ito. Palagi kong sinasabi na maghanda kayo sa darating na dilubyo. Nasisira sa katahimikan ng baryong ito. Gusto ko lamang na iligtas kayong lahat dahil ayokong masaktan ang lahat ng taong naririto. Ikaw na naman. Anak ng puta naman talaga, oo. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na ayaw ko na maririnig ang mga pangaral at mga kabaliwang salita na lumalabas dyan sa bibig mo? Hindi ako nababaliw, iyo. Hindi rin ako nasisiraan ng ulo. Nakita ko talaga sa panaginip ko ang bagay na ito. Mangyayari talaga ito. At sa mga darating pa na araw, dadami at dadami pa ang mga halimaw ng dilim. Uubusin nila lahat ng taong humihinga sa baryong ito. At kahit sa mga bata ay wala silang awa. Hindi sila pumipili ng mga taong bibiktimahin. Alam mo ikaw, naiinis na talaga ako dyan sa mga sinasabi mo eh. Naririndi na ako eh. Paulit-ulit ka na lang. Alam mo, kung ikaw hindi ka nagsasawa sa pagsasalita, kami sawang-sawa na. Nakakarinig sa mga paulit-ulit na kabaliwang yan. Hindi nyo alam ang mga sinasabi nyo. Hindi nyo alam na mali ang pinaniniwalaan ninyo. Sapagkat nandito ako
At nananatili ako sa baryong ito para magbigay sa inyo ng babala. Hindi yung ganon, tanda. Alam mo, may napapansin lang ako eh. Siguro gumagamit ka ng itim na mahika, no? Para parusahan ang mga tao dito. Hindi yun malayo. Tignan mo nga yung suot mo. Sinong baliw ang maniniwala sa tulad mo? Purong itim na may mahabang balbas? Siguro, ikaw talaga nagdadala ng malas sa baryong ito. Ikaw ang nagbibigay ng problema. Dahil mula nang dumating ka sa baryong to at nagsimula magsalita ng kung ano-ano, nag-umpisa na kaming malasin. Mula sa negosyo hanggang sa mga nawawalang bata. Ngayon naman, may mga namamatay na tao. Wala akong kinalaman sa lahat ng mga ibinibintang mo, iyo. Malinis ang konsensya ko. Palagi kong sinasabi na gusto ko lamang na bigyan kayo ng babala. Dahil pare-pareho tayong mga tao na gusto lamang mamuhay ng tahimik at payapa. Sinungaling! Lilinisin mo pa ang pangalan mo, ha? Tignan mo nga kung magsuot ka ng damit kakaiba. Tapos mahaba pa ang buhok at balbas mo. Tapos may tungkod. Ano kasi, Moises? Sira ulo! Kung ang iba ay madadala mo sa mga panluloko mo, ibahin mo ako, tanda. Dahil hindi ko to palalampasin. Ikaw ang tunay na salot sa baryong to. Tama ba ako, mga kababaryo? Nagsigawan ang mga tao at sinang-ayunan nila ang lahat ng sinasabi ng binatang si Burnok. Halos mangiyak-ngiyak na ako dahil sa kanilang paninisi. Hindi pa sila nakontento at isa-isa pa nila akong binugbog. Ano bang ginagawa nyo? Hoy, ikaw, Burnok! Nakaraan ko pa nakikita na sa tuwing nadadaanan mo si Manong ay sinasaktan mo siya. Kahit hindi ka naman niya inaano. Gusto mo bang ipabarangay kita? Teka lang naman, Miriam. Ipagtatanggol mo yung matandang yan. Puro kasinungalingan lang naman ang mga sinasabi niyan eh. Napakawalang modo mo. Kahit napaburnok eh. Wala kang karapatan na malakit na mga tao. Pati kayong lahat. Sumusobra na kayo. Hindi nyo na lamang isipin na mahina na siya at may edad na. At hindi na makakalaban. Pero binugbog nyo pa rin. Hindi ba kayo nakukonsensya? Wala ba kayong mga tatay at lolo? Kung siya nasa kalagayan ng mga mahal nyo sa buhay, matutuwa ba kayo na ganituhin siya ng iba? Alam mo, Miriam, huwag kang makialam dito, ha. Hindi porke apo ka ng kapitan eh, nagmamagaling ka na. Alam namin ang ginagawa namin. Dahil tama lang, nabugbugin ang malas na salot na yan. Huwag niyong isisi sa isang tao ang kapabayaan niyo. Dahil naniniwala ko sa mga sinasabi niya. Nakita niyo naman, hindi ba? Nangyayari na ang mga sinasabi niya. Dapat nga magpasalamat pa kayo sa kanya eh. Dahil binabalaan niya tayong lahat. Pero anong ginagawa niyo? Sinasaktan at inaalipusta niyo siya. At sinisisi sa kasalanan na hindi naman siyang may gawa. Dahil siya naman talaga may kasalanan ng lahat eh. Mula nang dumating dito yan, minalas na tayo. At ngayon, may namatay pa. Hindi ba napakalata naman nun? Kaya lang niya tayo binabalaan para magmukha sa mabuting tao. At isa pa, Miriam, tignan mo ang kasuotan niya. Tapos may tungkod. Ganyan na ganyan yung mga nakikita kong kontrabida sa pelikula eh. Hindi lahat ng mga nakikita mo sa mga palabas ay pwede mong iugnay sa totoong buhay. Etong tatandaan mo, Burnok. Hindi lahat ng nakasuot ng itim ay masasama. At hindi rin lahat ng nakasuot ng puti ay mabubuti. Yan ang tatandaan nyo. Dahil hindi nyo dapat husgahan ng isang tao dahil lamang sa suot niya at kung ano siya. Dahil minsan, kung sino pa ang inaakala nyong masama, sila pa pala ang tunay na may mabubuting puso. Wala kang karapatan na duruduruin kami. At wala kaming oras para makinig dyan sa mga saway mo. Makikita mo, darating yung araw na magpapasalamat ka pa sa mga ginagawa ko ngayon. Hindi ako magpapasalamat sa mga kagaya niyong may itim ang budhi. Alam nyo, dapat nga kayo ang tawaging salot eh. Dahil kaya hindi umuunlad ang baryo natin ay dahil sa mga katulad ninyo. Aba, hayop ang babaeng to ah! Nakita ko sa dalawang mata ko na sinampal ng walang pakundangan ng binata ang babaeng tumutulong sa akin. Ngunit hindi pa rin nagpatalo si Miriam
at mabilis niyang hinawakan ang buhok ng binata. Kayo na nga itong mali. Nagawa mo pang manakit, hayop ka! Para sabihin ko sa'yo, kahit na kailan, hindi ako sinaktan ng nanay at tatay ko. Kahit ang asawa ko pa. Tapos ikaw, sasampalin mo lang ako ng ganon-ganon na lang? Hetong sa'yo! Hindi ko na napansin ang mga sumunod na pangyayari dahil sa bilis ng galaw ng babae. Sinipa pala niya ito sa maselang bahagi, dahilan upang magsisisigaw ito dahil sa labis na sakit. Yan ang nababagay sa iyong hayop ka. Halina po kay Manong. Doon na po muna kayo sa bahay namin. Maraming salamat, Iya. Tatanawin ko itong isang utang na loob. Hindi niyo po kailangan talawin ito bilang isang utang na loob. Nag-usap po ako dahil alam kong tama po ang ginagawa ko. Salamat talaga, Iya. Talaga namang napakabuti ng iyong puso. Wala po yun. Huwag niyo na pong iisipin ang bagay na ito. Naglakad kami patungo sa kanilang bahay. Nadatnan ko doon ang asawa at anak niya na kumakain sa pagkainan. Natuwa ako nang pagsilbihan ako ng kanyang asawa at pinahiran ng gamot ang aking mga sugat. Ano ba nangyari sa kanya, Miriam? Yung dati mong mag-aaral sa Arnis. Ayun, sinisisi si Manong sa mga nangyayari ngayon sa baryong ito. Si Burnok ba? Abay oo, sino pa ba ang gagawa niyan? Di si Burnok. Siya lang naman itong matakaw sa away dito sa baryo natin eh. Ako na po ang humihingi ng dispensa sa ginawa sa inyo ng dati kong estudyante. Nagkulang po yata ako sa pagdidisiplina sa kanya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi ikaw ang may kasalanan. At hindi naman ikaw ang may gawa nito sa akin. Sa katunayan, pinakikitaan niyo pa nga ako ng kabutihan. Sa totoo lang ho, Mang Ingkong, hindi ko din kasi kaya na makakita ng tulad ninyong walang kalaban-laban na sinasaktan. Saan ho ba kayo nakatira? Gusto niyo po bang ihatid ko na lamang kayo? Wala akong permanenteng tirahan. Sa tabing kalsada lamang ako natutulog. O di kaya naman ay sa kakahuyan. Pagala-gala lamang ako rito at sinusubaybayan ang inyong baryo at nagbibigay ako ng babala sa mga tao. Tulad po ng ano? Nang mangyayari sa hinaharap, ang mga sakuna at dilubyo na papalapit na sa inyong baryo. Ngunit sa kasamaang palad, imbis na paniwalaan, ay sinasaktan at itinataboy pa nila ako. Hayaan niyo ho sila, Mang Ingkong. Siya nga ho pala. Kumain na po ba kayo? Hali kayo, saktong-sakto. Kumakain po kami. Sabayan niyo na po kami. Pagpasensya niyo na lamang at ito lang po meron kami. Pagsaluhan na lang po natin. Naku, maraming salamat. Hindi ako nagrereklamo sa ganitong bagay. Ang mahalaga naman ay meron. At saka, ako na nga itong makikikain ay magrereklamo pa ba ako? Hindi po kayo makikikain. Bisita ho namin kayo. Kaya halina kayo. Sabayan niyo na ho kami. Maraming salamat talaga. Sobra-sobra lang ibinibigay niyong tulong sa akin. Sabay-sabay kaming kumain at habang ngumunguya ang anak nila, ay hindi maalis ang kanyang tingin sa akin. Ngumingiti-ngiti ako sa kanya. Nakita ang aking ngipin at ganun rin ang kanyang isinusukli. Matapos ng pagkain yon, ay nagpaalam na ako sa kanilang pamilya. Basta po kung magugutom kayo, Mang Ingkong, nandito po ang bahay namin. Bukas po ito palagi para sa inyo. Dalhin niyo po itong itim na balabal ko para naman po kung sakali meron po kayong pamalit. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Napakarami na ng kabutihang ginawa ninyo. Sana ay pagpalain kayo at magkaroon ng masaganang buhay. Maraming salamat po, Mang Ingkong. Sana po magdilang anghel po kayo. Oo nga pala, bago ko umalis, nais kong malaman ang pangalan ng inyong anak. Delphin po. Delphin po ang pangalan niya. Napakagandang pangalan.
Masaya kong makilala ka, Delphin. At alam kong magkikita tayo muli. Sana ay maging mabuting tao ka, katulad ng iyong mga magulang. Napangiti ako nang hawakan ng batang lalaki ang kamay ko at nginitian ako. Sabay, nagmano. Nakakatuwa ka talaga, Delphin. O sa aalis na ako. Magpapakabait ka. Ha? Miriam, tama ba? Opo, Maraming salamat. At masaya kong makilala kayo, Miriam. naglakad na ako palayo nang hindi lumilingon sa pamilya nila. At nang makarating ako sa pinakagitna ng baryo, madilim na nun, kasabay pa ng maihinang patak ng ulan. Sumalubong sa akin ang grupo ng binatang nag-iinuman sa harap ng isang tindahan. Hindi ko na sana sila papansinin, ngunit binato nila ako ng bote ng alak na walang laman. Hoy, tanda! Sandali lamang. Wala na akong balak na magsalita pa ng kung ano-ano. Ang tanging hangad ko lamang ay makasilong sa ilalim ng tulay. Kaya pakiusap, ayoko na ng gulo. Hindi naman kita ginugulo eh. Bakit iniisip mo naguguluhin kita? Halika nga rito. Ayoko, dahil mga lasing na kayo. Hindi kami mga lasing. Makipaglaro ka sa amin, tanda. O gagawin namin sa'yo ang ginawa ng lecheng Miriam na yun. Sige nga. Hinawakan ako ng dalawa niyang kasama. Inilapit sa tindahan. Pilit akong nagmakaawa. Nagulat na lang ako nang basagin sa ulo ko ang isang bote ng alak na wala ng laman. Bakit niyo ba ito ginagawa sa akin? Ang tanging kahilingan ko lang naman ay maisalba ang maraming tao. Kaya nagbibigay ako ng babala. Pero bakit pasakit ang isinusukli niyo sa akin? Dahil salot kang hayop ka. Alam mo ba yun, ha? Ikaw ang salot. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng kabalasan sa baryo. Dahil sa tuwing sasabihin mo ay nagkakatotoo. Malaking ebidensya na yun. Dahil nakikita ko nga ang hinaharap. Nakikita ko ang lahat ng pasakit na darating. Maniwala kayo, hindi ako gumagawa lang ng salita. Dahil lahat ng babala na lumalabas sa bibig ko ay totoo. Maniwala kayo. Hinawakan niya ang magkabilaan kong pisngi at inilapit ang mukha niya. Nagulat na lang ako nang bigla niyang duraan ang mukha ko. At bago pa niya alisin, ay tinapik-tapik niya pa ang pisngi ko. Matapos nun, inutusan niya ang mga kasama niya na hawakan ng maayos ang mga kamay at paa ko. Humihingi naman ako ng tulong sa iba, ngunit pinapanood lamang nila ako na parabang tuwang-tuwa pa sa ginagawa ng grupo ni Burnok. At nang mahawakan na nila ako ng maayos, ay isa-isang ibinuhos ng binata ang alak sa bibig ko. At bago pa nila ako iwan, tagdadalawang sapak pa ang natamo ko sa kanila. Tama na yan. Baka mapatay pa natin yan. Mga kababaryo, ginawa ko ang bagay na to sa matandang ito para iligtas kayong lahat. Kung makikita nyo sa kasuotan niya, siya ang gumagawa ng kamalasan sa baryo natin. Dahil gumagamit siya ng maitim na mahika. Makikita nyo, magpapasalamat pa kayo sa akin balang araw. Tumugon ng pagsang-ayon ang mga tao. Lahat sila ay galit na sinisi ako. Hindi ko alam, ngunit habang nakahiga ako sa lupa, ay nakaramdam ako ng pagkadismaya at nakatulog na lamang ako nang dahil sa lungkot. Kaya nang magising ako ay araw na at hindi tulad nun ay lalakarin ko ang plaza at magbibigay babala sa mga tao. Lumabas ako sa baring yon, naglakad na parabang walang patutunguhan hanggang sa nakarating ako sa isang baryong tinanggap ako ng mga tao. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, malamang ay mamamatay na ako sa gutom at uhaw. Walang ano ba, Johnny Kong? Dapat ang aming baryo ang magpasalamat sa iyo
Dahil mula nang dumating ka, nakakapaghanda na kami sa lahat ng sakuna. Natututo kaming mag-imbak kahit na wala pang paparating na bagyo. Nga pala, anong dahilan? Bakit ka napadpad sa baryong ito? Napaka-misteryoso mo. Alam mo ang lahat at nalalaman mo pa ang hinaharap. Nakarating ako dito, Gina. Dahil pinagmalapitan ako ng mga taong gusto ko lang naman ay matulungan at mailigtas. Ngunit bilang lamang sa daliri ang naniniwala sa akin, habang ang iba naman ay nag-aalinlangan na maniwala sa akin. Sinasaktan ako ng iba na para bang isang bagay ako na kasumpa-sumpa. Humingi ako ng tulong sa mga nakakakita sa akin, ngunit pinapanood lamang nila ako at pinabayaan. Kinalulungkot kong malaman yan, Kong. Hindi ko alam na pinagdaanan mo pala ang kalupitang yan. Patawarin sana sila ng nasa itaas. Ayos lamang. Wala na tayong magagawa sa bagay na yun dahil nangyari na. Ngunit kung ako naman ang tatanungin, matagal ko na silang pinatawad. Alam ko naman na natakot lamang sila. Kaya nila inisip na ako may kagagawan ng mga kamalasan ng kanilang baryo. Napakabuti mo, Ikong. Kaya hindi ko lubos maisip. Bakit nila nagawa sa iyo ang bagay na yun? Ang lahat ng tao ay nagkakamali. Tanggap kong ginawa nila sa akin, Gina. Dahil sa kabila nun, ay iniisip ko pa rin kung kumusta na ba ang baryo nila. Bakit pa? Hindi ba'y sinaktan ka nila? Bakit mo pa rin sila inaalala? Dahil marami akong nakita sa panaginip ko. At alam kong hindi nila kakayanin ang bagay na yon. Matagal kong sinubaybayan ng baryo. At walang tao sa baryong yon ang kakayanin ang dilubyong paparating. Anong ibig mo sabihin, dilubyo? Dahil di tulad dito, masigit na nakakatakot ang nakita ko na mangyayari sa baryong yon. May mga halimaw na darating at guguluhin sila. Kakalat ang dugo at gagawin silang mga pagkain. Diyos ko, totoo ba yung sinasabi mo, Haing Kong? Tandaan, Gina, wala akong karapatan para magsinungaling sa ganitong bagay. Dahil napakaseryoso ng lahat ng mga sinasabi ko. Sapagkat buhay ang siyang mawawala. Naniniwala naman ako sa iyo, Ikong. Dahil kahit doon dalaga pa ako, ay may mga aswang na rin na umaatake sa aming baryo. Ngunit hindi naman sila ganong kalalakas. Dahil nakuha namin sila Baitaboy sa pamamagitan lamang ng asin at mga bawang. Ngunit ang mga nakita ko na sasalakay sa kanilang baryo ay hindi katulad ng mga sinabi mo. Dahil hindi sila takot sa mga mababang uri ng mga pagontra. Dahil kung walang kakalaban at papatay sa kanila, ay hindi sila magagapi. Kung ganon, Ikong, ano ang plano mo? Hindi ko na alam, Tandang Gina. Wala pa akong plano sa ngayon. Nagpatuloy ang pag-aalalang nararamdaman ko. Ngunit nagawa ko pa rin na tiisin na wag balikan ang baryo na yon. Dahil sa pasakit na pinadanas nila sa akin at sa loob ng 12 taon ay nanahimik lamang ako. Sandali lamang, Ikong. Bakit ba palagi ka na lamang tulala at parang balisa? Hindi ko nga alam. Pakiramdam ko'y mali ang ginawa kong pag-iwan sa baryong yon. Hindi ako mapalagay. Hindi ako pinapatahimik ng mga panaginip ko. Ano bang nasa panaginip mo? Alam mo, Ikong, hindi mo na problema ngayon ang baryong yon dahil isinuka at kinamuhi ang kanila. Nagkakamali ka, Tandang Gina. Dahil nga ako binigyan ng ganitong kakayahan para tulungan ng iba pang mga baryo. Kaya nakapagdesisyon na ako. Babalik ako doon at susubaybayan ko na lamang sila sa malayo.
hindi ko na kaya na manahimik. Kung nararamdaman kong hindi ligtas ang baryong iniwan ko. Buo na ba ang desisyon mo, ha, Ingkong? Buong-buo na, Tagdanjina. Kaya naman kakausapin ko mga kababaryo mo at magpapaalam na ako sa kanila ng maayos. Siguradong malulungkot sila pag alis mo. Ngunit wala naman kaming magagawa. Lalo na kung buo na ang desisyon mo. Mag-iingat ka na lamang sa iyong paglalakbay. Tawagin mo silang lahat sa plaza at magpupulong tayo. Dahil tinanggap niyo ako ng buo at bukas kamay na tinulungan. Gusto kong maging maayos ang pag-alis ko sa baryo niyo at makapagpasalamat ng lubos. Sige, gagawin ko mga sinabi mo, Ingkong. Lahat ng mga tao sa baryo ay sisiguraduhin ko na sa ating pagpupulong mamaya. Lumabas ng kubo si Tagdanjina at hinintay ko pa ang ilang oras. Nagligpit ako ng konting gamit na pwede kong madala at maya-maya lamang ay bumalik na ang matandang babae. Ingkong, nasa plaza na sila. Ikaw na lamang ang inihintay ng mga tao. Kung ganun, halika na. Para ilang araw lamang ang lalakarin ko at hindi ako masyadong matagalan. Sabay na kaming naglakad ni Tagdanjina. Pagdating ko sa plaza, ramdam ko ang lungkot ng lahat. Kitang-kita ko rin sa mga mata nila na ayaw nila akong umalis. Alam kong marami na tayong pinagsamahan, mga kasama. Sa loob ng 12 taon, naging masaya ako sa piling ninyo. Ngunit dumating na ako sa puntong kailangan ko itong gawin. Patawarin ninyo akong lahat. Alam kong napamahal na rin kayo sa akin. At ganun rin ako sa inyo. Pero hindi ko kayang isipin na habang ako ay ligtas dito, ay may mga tao kong iniwan na nasa paghanib at kailangan ng tulong ko. Naiintindihan namin ang lahat ng sinasabi mo, Ingkong. Hindi ba mga kababaryo? Noon ay napamahal ka na sa amin. Ngunit dahil alam naming may mga bagay kang dapat ayusin, ay wala kaming karapatan para pagbawalan kang umalis. Mag-iingat ka na lamang sa iyong patutunguhan at nais naming malaman mo na kahit sa iyong pag-alis ay aasahan namin ang iyong pagbabalik dito at pagbisita. At tutulungan ka namin sa pamamagitan ng pagdarasal. Maraming salamat sa iyo, Tagdanjina. Sa inyo rin, mga kababaryo. At kung ano man ang naghihintay sa aking pagbabalik doon, ay sana'y gabayan ako ng ating Panginoong Diyos at maging ligtas nawa ako sa lahat ng uri ng kapahamakan. Isa-isang lumuha ang mga tao at ilan sa kanila ay lumapit at nagbigay ng isang telang naglalaman ng tinapay. Ang iba naman ay prutas. May nagbigay din sa akin ng tubig na nakalagay sa tubong ng kawayan. At malugod ko yung tinanggap. At hindi pa man natatapos ang araw na yon, ay nag-umpisa na ako sa aking paglalakad. 3 araw ang ginugol ko ng walang pahinga. Hanggang sa nakarating ako sa dating baryo. Tanghaling tapat na yon, pinagmasdan ko lamang ang mga tao habang nakatago sa isang malaking puno na nasa kakauyan. Napakakaiba. Napakatahimik ng baryo. Para bang wala ng tao. Noon ay may mga bata pang nagtatakbuhan dito. May mga sigawan sa mga talipapa. Ngunit ngayon, nagmistulang inabando ng baryo na ito. Sinubaybayan ko ang baryong aking binalikan. At dahil sa aking tahimik na pagmamasid, nalaman kong may tao pa rin. Ngunit sadyang takot lamang sila na lumabas kahit may araw pa. Sinabi ko na kasi noon pa, pero hindi kayo nakinig sa akin. Ngayon, pinagdudusahan ninyo ang katigasan ng inyong mga puso.
Ngunit habang nagkukubli ako, may isang binata ang nakita kong nagdadala ng nakasakong mga kahoy. Kahit na matagal na ang panahon, hindi ko nakalimutan ang mukhang yun at naisipan kong bigyan ito ng pagsubok at kung karapat dapat ba ito sa aking tungkod. Tulong! Tulungan niyo ako pakiusap! Teka, may tao yata. Nasaan po kayo? Sumagot po kayo, pakiusap! Nandito ako! Sa malaking puno! Pakiusap, tulungan mo ako! Hindi ko na kaya ang sakit, kaya nakikiusap ako sa'yo, tulungan mo ako! Sandali lang po. Pupuntahan na po kita dyan. Sinadya kong sugatan ang aking sariling binti para lamang magkaroon ako ng idadahilan sa binatang nakita ko. Paglapit niya sa akin, agad niyang hinubad ang kanyang damit at pinunit yun gamit ang itak at itinali sa sugat na ginawa ko. Ayos lang po ba kayo, Tatang? Ano pong nararamdaman niyo? Salamat, iyo. Medyo nawawala ng sakit ng sugat ko. Maraming salamat talaga sa'yo. Ano po bang ginagawa niyo dito sa kakauyan? Alam niyo po bang delikado po dito pagsapit po ng dilim? Bakit? Ano bang meron? At bakit mapanganib? Dayuhan po kayo dito, no? Ilang taon na po ang lumilipas nang bigla pong salakayin ng mga aswang ang baryo namin. At ang mga aswang na yun ay tinatawag po na ikran. Nag-umpisa na nga. Ho? Ano pong sabi niyo, Tatang? Wala. Ang sabi ko ay salamat sa pagtulong mo sa akin. Saan po ba kayo patungo? Bakit po kayo napadpad sa baryo namin? Wala akong direksyong patutunguhan, binata. Oo nga pala. Bago ang lahat. Ano palang pangalan mo? Delphin po ang itawag niyo sa akin. Atang, ang mabuti pa po, sumama po kayo sa akin. May sikretong silid po ako sa bahay. Bilog po ang buwan mamayang gabi. Siguradong malalakas po ang mga aswang na ikran. Pero teka lang. Maaari ba akong humingi sa iyo ng isang pabor? Pabor? Sige ho, wala pong problema. Ano po ba yun? Huwag mong ipapaalam sa mga tao na nakilala mo ko. At nakita mo ko, pwede ba yun? Ha? Pero bakit po? Ano kasi, baka tulad sa dating baryong pinuntahan ko, ay pagtabuyan lamang nila ako. At kung maaari sana, huwag mo nalang ipaalam sa kanila na nakikiusap ako sa'yo. Ganun po ba? Kawawa naman po pala kayo. Wala pong problema. Kung yun lang po, hindi ko po ipagdadamot sa inyo ang pabor na gusto nyo. Teka, papasanin ko na lang po kayo para di na po kayo maglakad. Malapit lang naman po dito ang tirahan ko. Pero paano ang mga dalamon sako ng kahoy? Huwag niyo pong alalahanin yun. Pwede ko naman silang balikan bukas ng umaga. May kahoy pa naman ako sa bahay. Ayoko naman po kayong iwan sa kalagayan nyo ngayon. Mas mabuti pong isama ko kayo sa bahay. At nang malinisan po mabuti ang sugat nyo. Maraming salamat sa iyo, Delphin. Napakabuti mong bata. Wala po yun. O ano, tara na po. Umaandar po ang oras. Baka abutin po tayo ng dilim dito sa kakauyan. Naku, mahirap na po. At baka maabutan pa tayo dito ng mga aswang. O siya, sige. Tara na. Pero sigurado ka bang papasanin mo ko? Mabigat ako at maraming dala. Wala po yan. Nakaya ko nga po magbuhat ng sako-sakong kahoy na mabibigat. Kaya siguradong kaya ko rin po kayo. Tumango ako sa sinabi ng binatang si Delphin. Hindi ko alam kung tama ba na siya na talaga ang batang anak nila Miriam. Kaya nagdesisyon akong ipagpatuloy na lamang muna ang pagpapanggap. Kaya nang makarating kami sa kanyang bahay, ay nanibago ko dahil sa pagkakaalam ko ay hindi yun ang bahay ng kilala kong may anak na ang pangalan ay Delphin. Maya-maya lang
ay iniupo niya ako sa isang katre. At sa ilalim nun ay may binuksan siyang nakatagong silid. "Dito ho tayo magtatago." Ano naman ang meron dyan? "Sikretong silid ko po ito." Binuhat niya ako uli at itinaas ang katre. Dahan-dahan niya akong ipinasok doon at pagdating sa baba ay may higaan at kumpleto ang mga gamit. Napakagaling naman. Paano mo naisip ang bagay na ito? "Ito ho bang sikretong silid ko?" Oo, Delpin. "Hindi po akong gumawa nito. Ang tatay at nanay ko po. Nung bata pa po ako, siguro po mga 11, may kinuwento po si nanay sa akin na may matanda raw po na palaging pumapasok sa panaginip niya. Nagpakilala raw po itong ermitanyo. Ang sabi sa kanya ay maganda siya at kailangan nila na magkaroon ng taguan dahil may darating nga daw po na madugong dilubyo. Kaya po nung araw din na po na yun, lumipat po kami rito sa tabi ng kakawyan. Nagukay po si tatay. Inayos niya po lahat at sinigurado niya po na kahit maulan ay walang papasok na tubig. Hanggang sa na po, nabuo na po nila to. Sinabi din po ni nanay sa mga tao ang tungkol sa panaginip niya. Pero wala eh. Tinawanan lang po siya ng mga tao. Tapos, ano na nangyari? Pagtungtong ko po ng 13, bilog po na ng buwan. Bigla na lang po may mga sumalakay na hindi namin mawaring nilalang. Kulay pula po ang balat at mahahaba po ang mga dila. Pati po yung pangil tsaka kuko mahahaba din po. Tapos buti na lang po, napaghandaan po ni nanay ang lahat. Kung ganon, ano nangyari sa kanila? Nasaan na ang mga magulang mo? Si tatay po namatay dahil po sa kagagawan ko. Dala po ng kuryosidad sa ingay na naririnig ko, ay wala po akong pag-aalinlangan na lumabas. Kaya nung paglabas ko po, nakita ko po ang bawat bahay na pinapasok po ng mga aswang. Kumunti ka na po ako mablot ng isa sa kanila. Pero agad pong nakasunod sa akin si tatay. At sa tamang oras po nailigtas niya ako. Nilabanan niya po ang aswang sa harap ko. Pero dun po mismo sa pagkakataon na yun, nakita ko po kung paano po siya pinatay. Nakita rin po yun ni nanay. Ngunit wala po siyang nagawa. Patawarin mo ko kung natanong ko pa ang bagay na yan, iho. Hindi ko alam. Pasensya ka nang talaga. Ayos lang po. Buti nga po may nakikinig sa akin ngayon eh. Nababawasan na po tong bigat na matagal ko na pong tinatago sa dibdib ko. Ayos lang naman yan, iho. Ginawa yun ng tatay mo para mabuhay ka. Para mailigtas ka niya. Dahil mahal ka niya. Pero sana po kung hindi po ako lumabas nun, baka buhay pa rin po siya hanggang ngayon eh. Hindi naman natin masasabi ang oras, iyo. Kahit pampanahon, may dahilan kung bakit nangyari yon. At sigurado kung malalaman mo rin yon balang araw. Kung ano man po ang dahilan na yun, sana po hindi po masayang ang pagsasakripisyo ni tatay na ginawa niya para sa akin. Sigurado akong magandang dahilan. Dahil ang Diyos mismo ang magpapakita sa iyo ng bagay na yon. Dahil siguro may mas malaking tungkulin ka pa sa mundo na dapat mong gampanan. Sana nga po. Oo nga pala. Gusto niyo po ba ng kape? Kanin o kahit ano po makakain? Ayos lang ako. Kumain na ako ng dala kong tinapay kanina. Delpin, ano naman ang nangyari sa nanay mo? Nasaan siya? Si nanay po. Nung nakaraang taon lang po siya namatay. Nagkaroon po kasi siya ng malubhang sakit eh. Hindi ko po siya mapatignan sa doktor dahil hindi naman po kami makalabas ng baryong to. Ano naging sakit niya? Hindi rin po namin alam eh. Pero wala po siyang tigil sa pag-ubo po ng dugo. Namutla po siya. At kahit sa ilong po may lumalabas na pong dugo. Hanggang minsan natulog kami. Yun na. Hindi na po siya nagising. Ano ang pangalan ng nanay mo? Miriam po. Si tatay naman po ay Ulresto. Nanlaki ang mga mata ko
nang marinig ko ang dalawang pangalang naging mabuti sa akin nung hindi ko pa nililisan ang baryong yon. Doon ko napagtanto na ang binata pala talagang nasa harapan ko ay ang kaparehong batang anak nila Miriam. Bakit para pong bigla yata kayo natulala? Wala. May naalala lamang ako. Ay siya nga pala. Tawagin mo na lamang akong Lolo Ingkong. Wala pong problema. Kanina ko pa nga po gustong tanungin po ang pangalan nyo eh. Kaso po nawili po tayo sa pagkikwentuhan. Pagpasensyaan nyo na rin po ako kung medyo madrama po ako. Hindi ko po kasi lubos akalain na maaga po akong mauulila sa mga magulang. Huwag mong isipin yun, Iyo. Kinalulugod ko rin pakinggan ang nilalamang sakit ng iyong puso. At sana nakatulong ako at napagaan ko ang loob mo. Naku, oo naman po. Parang pakiramdam ko nga po naglabas ako ng mabigat na bagay sa loob ko. Napakagaan na po ngayon ang pakiramdam ko. Mabuti naman pala kung ganon. Pero Lolo Ingkong, may napansin po ko. Ano naman yun? Parang ano po kasi, parang pamilyar po kayo sa akin. Ewan ko po pero talagang pamilyar kayo Basta hindi ko po matandaan kung saan Pero parang nakita ko na po kayo dati. Yun ba? Baka may mga kamukha lang akong mahaba din ang buhok at balbas. Kaya akala mo, nakita mo na ako noon. Pero yung pakiramdam ko po ganun Pamilyar po talaga kayo Hindi ko lang talaga alam kung saan ko po kayo nakita noon. Hindi ko po maalala. Ay nako, hayaan mo na yan. Oo nga po pala. Bago ko pa po makalimutan, yung sugat niyo po pala, lilinisin ko muna. Nako, maraming salamat, Iyo. Wala pong anuman. Masaya lang po ako ngayon. Dahil pagkatapos po ng 1 taon, may nakakausap na po uli akong tao. Ito po kasi sa baryo, lahat sila nasa loob lang po ng bahay. Lalabas man po sila, patagong bibili ng makakain, o kaya mangangaso, o kaya naman kukuha ng panggatong sa kakauyan. Pero di po ako nakikipag-usap sa kanila. Ganun ba? Kung gusto mo, pwede namang dito na lang muna ako pansamantagal kung ayos lang sa'yo. Talaga po ba? Naku, ayos na ayos po sa akin yun. Wala pong problema sa akin yun, Tatang. Nakakalungkot po kasing kumaing mag-isa at mamuhay po ng walang kasama. Alam ko ang pakiramdam na yan, Iyo. Pero huwag kang mag-alala. Habang naririto ako, ay hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka. Tuluyan ang naiyak ang binatang nasa harapan ko. Mabilis niya akong niyakap ng maigpit. Pagkatapos nun, nilinisan niya na ang sugat na ako rin ang may gawa. Ingkong, ano po palang nangyari dito? Bakit parang ang haba naman po yata ng sugat niyo? Nasa taas kasi ako ng puno. Doon sana ako magpapahinga. Aba, may naapakan akong marupok na sanga. At doon nahulog ako. Pagbagsak ko sa lupa, doon ko nalang naramdaman na masakit ang binti ko. Hayan, may sugat. Nako, buti na lang po talaga hindi siya malalim at pahabalan siya. Kasi po baka mamaga po to kung sakaling malalim Baka hindi po kayo makalakad ng matagal. Buti na lamang talaga at nandun ka. Dahil kung hindi siguro, pinagpepiestahan na ako ng mga aswang doon sa gubat. Baka tadhana po talaga tayong pagtagpuin para may makasama na po ulit ako dito sa bahay. Siguro nga tama ka, Delphin. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga oras na yon dahil sa mga nalaman ko. Akala ko ay makikita kong muli ang mga taong naging mabuti sa akin sa baryong yon. Ngunit nagkamali pala ako. Ang kaisa-isa na lamang palang nilang anak ang madadatnan ko. At ng gabi ding yon, lahat ng klase ng ingay ay narinig namin. Iyakan, pag-angil, at takbuhan sa labas ng bahay. Diyos ko,
Ayun na naman sila. Teka, anong gagawin mo? May ilan na pong kailangan ng tulong ko. Pakiusap po. Huwag po kayong lalabas dito. Kailangan ko po silang tulungan. Pero, paano kung mapahamak ka? Hindi po ako mapapahamak. At hindi ko po hahayaan na mangyari yun. Lalo na po ngayon. Alam ko na po na may taong naghihintay sa akin. Pakiusap, Delphin. Bumalik ka rito. At huwag mong kakalimutan na naghihintay ako sa iyong pagbabalik. At ipangako mo na hindi ka mapapahamak. Hindi po mangyayari yun, Lolo Ingkong. Pangako po. Nag-aalala man ako ng mga oras na yon. Dahil sa gagawin ng binata, inisip ko na lang na parte yon ng kanyang pagsubok. Dahil kitang-kita ko sa mga mata niya ang sinseridad na makatulong sa mga tao. Lumabas siya ng sikretong silid, ngunit hindi niya alam na sinundan ko siya. Habang ang sugat ko naman sa binti ay hindi ko na iniinda ang sakit. Nakita ko kung paano niya protektahan ang ibang mga tao, lalong-lalo na ang mga bata, hanggang sa naipit siya sa isang mahirap na sitwasyon. Kaya naman, mabilis akong gumalaw at ipinalo ang hawak kong tungkod sa nilalang na gusto siyang saktan. Dali mo sila sa ligtas na lugar. Mamaya na ako magpapaliwanag. Bilisan mo! Kaya ko na to! Sige po! Halina kayo mga bata! Sundan niyo ako! Nilabanan ko ang mga aswang na ikran. At nang magkaroon ako ng pagkakataon para makatakbo, ay agad ko na yung sinunggaban para makabalik sa sikretong silid ni Delphin. Lolo Ingkong, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Grabe, pinakaban niyo po ako ha. Bakit niyo po ginawa yun? Kung hindi ko gagawin yon, siguradong napahamak ka na. Pero, paano po kung kayo naman po napahamak? Kaya ko ang sarili ko. Oo nga pala. Wala bang nasaktan sa mga bata? May isa po sa kanila ang nakalmot po ng mga aswang. Kailangan natin siya magamot. Dahil baka nakakalaso ng dala ng kuko ng mga aswang na yon. O di kaya naman ay mahawa siya at maging yanggaw. Teka lang po, Ingkong. Parang marami ho yata kayong alam tungkol sa mga aswang ha. Wala na akong oras para magpaliwanag pa sa'yo, iyo. Dahil habang tumatagal ang oras, malaki ang tsansang maging yanggaw o malaso ng batang yan. Kaya ngayon, ikuha mo na ako ng tubig na mainit at puting tela. Sige po, sandali lang, kukuha lang ako. Kumilos naman agad ang binata sa mga sinabi ko. Nilinisan ko kagad ang sugat ng bata at nang lumipas ang gabing yon, nagpaalam sa akin ng binata na ihahatid niya na ang mga batang naisalba niya sa kanya-kanya nitong mga tirahan. Pagbalik niya ay pinagmasdan niya lamang ako at hindi kumikibo. May gusto ka bang sabihin, ha iyo? Tutal, kayo na rin po ang unang nagtanong. Gusto ko lang pong malaman, sino po ba talaga kayo? At bakit nyo kayang gawin yun? Nakakagulat talaga. Ang alin ba? Dinaanan namin kanina ang lugar kung saan ka namin iniwan kagabi. Nakita ko po doon ang mga aswang na pinatumba nyo at binilang ko po sila. 4 lang sa kanilang napatay ko. Pero sa inyo po, 21. Nahihiwagaan na po ako sa pagkatao nyo eh. Sino ho ba talaga kayo? Gusto mong malaman kung sino talaga ako? Kung pwede po sana, Ingkong eh. Kasi talagang naguguluhan po ang isip ko. Una ho, pamilyar po kayo sa akin at magaan po ang loob ko sa inyo. At sa kinilos nyo po kagabi, matapos nyo po malaman ang pangalan ng mga magulang ko, para bang kilala nyo po sila? Sino po ba talaga kayo? Malalaman mo din sa tamang panahon, iyo. Sa ngayon, hayaan mo muna na lubos nating makilala ang ugali ng bawat isa. Sige po, kung yan po ang gusto nyo. Di naman po ako yung tipo ng tao na mapilit. Kaya kung ganun po, hihintayin ko po yung tamang panahon na sinasabi po ninyo. Kumusta pala ang naging paghatid mo sa mga bata? Ayos lang naman po, Ingkong. Kaso,
Napagtripan na naman po ako nung lasinggerong barumbado dito sa baryo eh. Ewan ko po ba, napakatibay nun. Baka dahil sa kakainom niya ng alak, sumasama na sa dugo niya yung alkohol. Abay, sino ba yon? Sino pa po? Di si Mang Burnok po. Kaya nga yata di nagkaasawa yun eh, dahil sa sama ng ugali. Abay, si Burnok ba? Kilala niyo po siya? Oo, kilalang kilala ko ang taong yon. Pero paano po? Siguro nga, wala nang dahilan pa para itago ko sa iyo ang iba kong sikreto. Kaya sasabihin ko na lamang sa iyo. Talaga po ba? Naku, makakatulong po yan. Para di na po ako maguluhan kung sino ba talaga kayo. Kung ganon, makinig kang mabuti. Ilang taon na ang lumipas nang mapadpad ako sa lugar na ito. Doon ko nakita sa panaginip ko ang lahat ng dilubyo na mangyayari sa baryong ito. Binalaan ko ang lahat ng mga tao. Sinabi ko ang lahat ng trahedyang nakita ko. Ngunit, hindi sila nakinig sa akin. Tulad po ba nito? Tama ka. Nabanggit ko rin sa kanila na darating ang panahon at may mga aataking mga halimaw sa baryong ito. Pero imbis na maniwala, tinawanan at hinusgahan lamang nila ako. Kung ganun, Ingkong, ang hirap po pala ng nangyari po sa inyo. Sinabi mo pa, naging mahirap talaga para sa akin yon. Dahil kahit may kakayahan ako para lumaban, ay hindi ko ginawa. Ano pong dahilan? Bakit po kayo umalis? Dahil sa sumobra na mga tao sa akin. Isang araw noon, na may natagpo ang mga bangkay, pinilit ko pa rin na ipaintindisak nila lahat. Ngunit si Burnok. Ano pong meron kay Mang Burnok? Sinasabi niya na nababaliw na raw ako at walang katotohanan ng mga sinasabi ko. Inudyukan niya ang mga tao na maniwala sa kanya. Nakasalanan ko raw ang kamalasang nangyari sa baryo. Ayon pa sa kanya, salot daw ako. At mula raw nang dumating ako at nag-umpisang magsalita ng kung ano-ano, ay nagkaroon na ng trahedya sa baryo. Ang sama talaga niya. Wala nga siyang ambag sa baryo eh. Nakuha niya pang manira. Hindi lamang paninira ang dahilan kung bakit ako nagtampo sa baryong ito. Dahil maliban dun, ay sinasaktan niya rin ako. Sa tuwing nakikita niya ako, ay binubugbog ako ng grupo niya. Ang nanay mo lang ang nagtangkang tulungan ako. Pinakain, kinalinga, at nirespeto nila ako bilang isang taong nabubuhay sa mundong ibabaw. Ngunit sa huling gabi ko dito, ang siyang nagpadismaya sa akin ng gusto. Dahilan kung bakit ako tuluyang umalis. Bakit po? Ano po bang ginawa niya sa inyo? Nag-iinom sila noon at napadaan ako. Binugbog nila ako at pinilit na inumin ng 2 bote ng alak. Hindi ako makapalag noon dahil hawak ako ng mga kasama niya. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga taong nakakakita sa mga kahayupang ginagawa nila sa akin. Ngunit para bang nasisiyahan pa sila sa nakikita nila. Kung ganun, naiintindihan ko na po kung bakit pinili niyo pong layuan ng baryo namin. Dahil masasama ang mga taong nakatira dito. At ngayon ay alam ko na rin po kung saan ko kayo nakita. Kayo po yung binigyan namin ni nanay ng tinapay at sumabay po na kumain po sa amin. Tama ka. Wala sana akong balak na sabihin sa iyon. Pero napagtanto ko na isa kang mabuting bata, kaya walang dahilan para magsinungaling ako sa iyo. Kung alam niyo lang po, Ingkong, ang pag-aalalang naramdaman ni nanay at tatay nang malaman po nila na wala na kayo sa baryo, sigurado malulungkot po kayo. Pinagtanong-tanong din po nila kayo, kaso wala pong nakakaalam kung nasa na kayo eh. Sila din ang inaalala ko nang umalis ako rito. Ngunit napakasama ko sa parting natiis ko na hindi bumalik. Dahil lamang sa nagtampo ko sa mga tao dito sa baryo. Ingkong, wala naman pong masama sa ginawa niyo eh. Ginawa niyo lang po talaga
yung sa tingin nyo ay tama. Kasi naabuso na po kayo. Kahit na ang gusto nyo lang naman ay matulungan sila na makapaghanda. Pero kung hindi ako umalis at nagtiyaga ako, siguro, kaunti lamang ang mga napahamak. Kasalanan ko kung bakit marami ang namatay. Makinig ho kayo sa akin, Ingkong. Wala po kayong kasalanan. Dahil yung po ang pinili ng mga tao ang hindi maniwala sa inyo. Alsin nyo po sa isipan nyo ang pagsisisi. Dahil nagawa nyo naman po ng maayos ang parte ninyo bilang tagahatid po ng babala sa mga tao. Pero wala, hindi sila nakinig sa inyo eh. Hay nako, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Pero lubos ako nagpapasalamat dahil nakilala kita. Salamat dahil iniintindi mo ko. Dahil bilang tao po, nararamdaman ko po ang sakit na pinagdaanan nyo. At pagpupumilit, nailigtas po mga tao. At dahil sarado po ang isipan nila, hindi po nila kayo pinakinggan. May punto ka sa mga sinabi mo, Iyo. Kaya maraming salamat talaga. Oo nga po pala, bago ko makalimutan. Baka gusto nyo po sumama sa akin. Saan naman, Iyo? Mangisda po tayo, para may makain po tayo mamayang tanghali. Madami pa naman po yung isasaing kong mais eh. Ulam na lang po ang kulang. Pero natatakot ako. Baka may mga makakilala sa akin. Yun lang po ba? Wala pong problema dyan. Yung mga damit po ni tatay, nandiyan pa din. Di ko pa rin po tinatapon. Pwede niyo po munang gamitin ang mga yon. May sombrero rin po si tatay dyan. Kung ganon, sige. Sasama ako. Sandali lang po, kukunin ko lang po ang mga damit ni tatay sa taas. O sige, hihintayin na lamang kita rito. Kumilos naman kagad ang binatang si Delpin. Hinintay ko siya at mabilis naman siyang nakabalik. Matapos nun ay nagbihis na ako at sabay kaming naglakad sa malapit na ilog ng baryo. Ingkong, baka ayaw niyo po mabasa. Pwede naman na ako na lang po mga panang isda. Gusto ko rin makatulong, Iyo. Baka hindi mo pa alam, ay eksperto ako pagdating sa panguhuli ng isda sa ilog. Ginagawa ko din ito noon kapag wala akong makain. Sigurado po ba kayo? Baka mabasa po kayo eh. Ayos lang. Makakapagpalit naman ako ng damit sa bahay. At mapapadali kung magkatulong tayo sa pangangapa, hindi ba? Sige ho. Parang masaya nga po talagang may kasama. Dala ang tungkod ay bumaba ako sa ilog kasama ang binata. Nagpakitang gilas ako sa kanya. At hindi pa umaabot ng 1 oras ay napuno na namin ng maliliit na tilapia ang maliit na balde na aming dala. Wow, Ingkong! Ang galing niyo po! Pwede na po sa atin itong gamamayang gabi. Sulit po palang pagsama ko sa inyo. Nakakatuwa. Ngayon lang po ako nakakita ng napakaraming huli na katulad nito. Nag-uumapaw pa. Yung iba po tingnan nyo, nagsisitalong pa dahil wala na po pwesto. Nakita mo naman, di ba? Kahit matanda na ako, kayang-kaya ko pa rin yung mga ganitong bagay. Ingkong, ilang taon na po ba kayo? 78. Ho? Totoo po ba yan? Walang halong kasinungalingan. 78. Grabe, di ako makapaniwala. Sa edad niyong yan, ang lakas-lakas niyo pa rin po. At kaya niyo pa rin makipagsabayan sa mga aswang. Ganun yata talaga. Kapag sinalo na ang lahat ng hirap sa mundo. Grabe, Ingkong, pinagpala po kayo. Kasi, natuwa po sa inyo nasa itaas. Nakita niya po na marami po kayong natutulungan. Kaya naman po, pinapanatili niya po na malakas ang inyong pangangatawan at magkaroon po kayo ng mahabang buhay. Hay nako, tama na nga yan. Umuwi na tayo. Para makapagluto na. Baka mamaya niyan mabalisa pa ang mga isda kapag nagtagal pa tayo dito. Sige po, pagdating po sa bahay, dahil maliliit na tilapia lang to, hihingi po ako ng luya sa tindahan ni Aling Doray. O di kaya, tapos linisin, piprituin ko na lang po. Marami pa naman yung mantikang binigay ni Aling Doray sa akin eh. Sino naman si Doray? Siya po yung dati ko naligtas sa mga aswang. Kahit na puro patayan na po sa baryo,
hindi pa rin niya isinasara yung tindahan niya dahil mahirap makapuslit sa bayan. Tapos, ang sabi niya sa akin, kung may kailangan daw po ako hihingi na lang daw po ako sa kanya. Para kahit papaano daw po makabayad daw po siya sa ginawa kong pagliligtas sa kanya. Kita mo, kapag mabuti ang ginawa mo sa mga tao, mabuti rin ang isusukli nila sa iyo. Pero, Alam ko iyo, na kahit mabuti ang hangad ko, ay sinaktan nila ako. Pero ayos lang naman sa akin yun. Hindi na ako galit sa kanila. ang bait niyo po talaga, Ingkong. Dahil yun ang nararapat. O tara na, napasarap na naman ang pag-uusap natin. Ay, oo nga po. Baka kakakuda natin Kalahati na lang sa mga isda yung may uwi natin dahil nagsitalo na pabalik sa tubig. Kaya ng mga oras na yon ay naglakad na kami pauwi. Ngunit habang naglalakad kami, nakasalubong naman namin ang grupo ni Burnok. Nakainom ang mga ito at nagwawala sa daan. Hoy! Magsilabas kayo dyan, mga duwag! Takot na takot kayo sa mga aswang, tapos sa akin hindi! Sino patapag dyan? Labas! Aba! Kayo dyan! Anong tinitingin nyo, ha? Matatapag ba kayo? Teka! Kilala kita! Napayuko ako, sabay hawak sa sombrero na suot-suot ko. Maglalakad na sana kami palayo nang bigla kaming harangan ng grupo ni na Burnok. At habang nakangisi, lumapit naman si Burnok na may hawak pang bote ng alak at itinaas ang sombrerong nasa ulo ko. Hoy! Ikaw huwag kang bastos sa kinakausap kita. Huwag kang payuko-yuko yung ganyan. Baka basagin ko pag bumukha mo. Teka lang naman, Mang Burnok. Uwi na po kami. Hindi po kami naghahanap ng gulo. Ako naghahanap ng gulo. Ano, may angal ka? Ano po bang gusto niyo sa amin? Wala naman po kaming ginagawa sa inyo Hoy, manahimik ka dyan, utol lupa ka, ha? Baka hindi kita matanda. Hoy, ikaw, tanda. Pamilyar ka talaga sa akin, Sumagot ka! Huwag niyo na pong pagtripan si Ingkong. Ano ba naman, Mang Burnok? Kapag iinom po kayo ng alak, lagay niyo sa tiyan, huwag sa utak. O ba't sira ulo ka? Gusto ba basagin ko yung pagbumukha mo gamit ng boteng hawak ko, ha? Huwag naman po kayong ganyan, Mang Burnok. Tumabi ka! At naiinis ako sa pagbumukha mo. At ikaw tanda bang salita ka kapag kinakausap ka? Lalo niya pang iniangat ang sombrero na suot ko. Dahilan kung kaya't hindi ko na natakpan ang mukha ko at tuluyan niya na akong nakilala. Aba! Long time no see, tanda. Ikaw pala yan. Wala pa rin pinagbago. Buklubang ka pa rin. Saan ka ba nanggaling, ha? At parang napatagal yata ang pagbabakasyon mo. Mang Burnok, tumigil na po kayo. Uuwi na po kami. Hindi mo ba nakikitang kinakausap ko pa itong kasama mong matanda? Hoy, ano ba? Kinakausap kita. Sira ulo to, Wala ka ba dila? Ba't di ka nagsasalita? Napipi ka na ba? Dahil sa pananahimik ko, ay bigla na lamang niya akong sinampal. Kaya lalong nag-init ang ulo ng binatang kasama ko. Hindi ko nagawang magsalita dahil pinipigilan ko ang sarili ko. Ano ba, Mang Burnok? Tumigil na po kayo! Kung ayaw ko, ikaw manang-mana ka sa nanay mong walang silbi. Ano? Pakailamero kayo! Dahil sa sinabi ni Burnok, sa binatang si Delpin, ay bigla na lamang niyang kinuwelyuan ang taong nasa harapan namin. Natakot naman ako ng mga oras na yon dahil kilala ko ang binabangga ng binata na si Burnok. Anong sabi mo? Tungkol sa nanay ko? Ulitin mo sinabi mo! Bingi ka ba? At sabi ko, pareho kayo walang silbi.
Dahil sa ginawang pag-ulit na yun ni Burnok, ay nagpakawala ng isang malakas na suntok ang binata at itinulak pa niya ito sa lupa. Ikaw, Mang Burnok, ha? Hindi kita papatulan kung hindi mo binastos ang nanay ko. Nasa tahimik ng lugar ang nanay ko, Pero nagagawa niyo pa rin siyang pagsalitaan ng ganyan. Hayop ka! Ano ba tinatayo-tayo niyo dyan? Mga gugug kayo! Hawakan niyo si Delphin! agad namang sinunod ng mga kasama nito ang sinabi niya. Nabitiwan naman ni Delphin ang maliit na balde na naglalaman ng mga isda, habang si Burnok naman ay tumayo at lumapit sa binatang hawak-hawak ng mga kasama niya. At akma na sanang ipapalo ang dala nitong bote ng alak, ngunit mabilis akong nakagalaw at nahawakan ang kamay ni Burnok. Huwag kang bata! Hinayupak ka! Eh di ikaw na lang! Ngunit bago pa man niya ako masuntok ng kaliwa niyang kamay, binaliktad ko ang sitwasyon at sa kanya ko ipinukpok ang bote. Dahilan para mahilo ito. Kasunod nun ay umatake na rin ang mga kasama nito. Isa-isa ko silang pinatumba gamit ang aking tungkod. Hindi pa nga natatapos ang gulo na dulot ng mga aswang, ay dinadagdagan niyo pa sila. Ganyan na ba talaga kaiitim ang mga budhi ninyo? Napakatagal kong nawala sa baryong to, pero hindi pa rin kayo nagbabago. Magbagong buhay ka naman, Burnok. Huwag mo nang dagdagan ng gulo na dulot ng mga aswang. Imbis na bugbugin niyo ang mga tao, bakit hindi niyo gamitin yung lakas niyo para mapuksa ang mga aswang? Hindi yung tambay dito, tambay doon ang nalalaman niyo. Inom dito, inom doon. Ang alam niyong gawin. Kung akala niyo noon ay nagpapapi lamang ako sa inyo, ibahin mo ako ngayon, Burnok. Natauhan na ako. At hindi ko na gustong maging laruan ninyo. At eto ang pakatatandaan ninyo. Wag na wag niyong idadampi ang mga kamao niyo sa binatang ito. Dahil sa oras na makita kong saktan niyo siya, asahan mo na hindi na ako maaawa sa inyo. Hindi pa tayo tapos. Babalik ako. Babalik ako. Gaganti ako sa ginawa niyo sa amin. At sisiguraduhin kong pipinuhin ko kayo. Papatayin kita, tanda. Tara na, mga pare. Umalis sila sa harapan namin at tumakbo palayo. Habang ang binata naman na kasama ko ay umiling na lang at pinulot ang mga isda at binalik sa maliit na balde. Wala nang pag-asang magbago yun si Mang Burnok. Kulay itim na talaga pati ang isip niya. Nilamo na siya ng alak at yung mga kasama niya. Hayaan mo na sila, iyo. Hindi nila tayo magagalaw. Pangako yan. Pagpasensyaan niyo na po Kung may nakakilala po sa inyo. Kung di ko po sana kayo sinama, hindi po mangyayari yun. Patawad po, Ingkong. Wala yun. Darating din naman ang araw na lahat ng mga tao rito malalaman nila na nandito ako. Pero Ingkong, salamat po talaga. Kasi pinigilan niyo po yung tangkang pananakit ng Mang Burnok sa akin. Wala yun. Ginawa ko lang naman ang tama. At isa pa, ikaw rin naman Pilit mong pinipigilan si Burnok. Naguluhin ako, hindi ba? Tulad din po ng sinabi niyo, gusto ko lang pong gawin yung alam kong tama. Okay na ho, napulot ko na po lahat ng isda. Yung iba hindi na po pwede, napak-apakan na. Pero ayos lang, madami pa rin naman po natira. O sige na, umuwi na tayo. Nagpatuloy na kami sa paglalakad ng binatang si Delphin. Pagdating sa bahay, nilinisan niya ang mga isda at pinirito niya. At nang matapos siya, nagsaing naman siya ng mais. Nang matapos yun, ay sabay kaming kumain. Tahimik lamang naming tinapos ang pagkain at nagpasalamat din kami sa biyayang yon. Grabe, busog na busog po ako. Ako rin, iyo. Sobrang busog ko. Lolo Ingkong, pwede po ba akong magtanong? Nagtatanong ka na nga Palabiro din po pala kayo
Ano ba yon? Nakita ko po mga galaw nyo kanina. Baka pwede nyo naman po akong tulungan para mapaalis po yung mga aswang sa baryo. Wala akong kakayahan ganun. O may likas na kakayahan sa pakikipaglaban. Isa lang akong hamak na ermitanyo na tagapaghatid ng babala at tagapili ng isang taong karapat-dapat. Pero nakita ko malakas naman po kayo eh. Kahit na pa, hindi pa rin sapat yun. Hanggang dun lamang ang kakayahan ko, iyo. Sa kabila nun, isa pa rin akong matandang walang alam, kundi matulog at managinip ng mga bagay-bagay. Pero kung gusto mo, ay pwede kitang sanayin sa mga alam ko para magamit mo kung sakali. Ingkong, hindi na po ako mag-iisip ng matagal. Pumapayag po akong sanayin nyo. Tatanggapin ko po yan. Kung ganon, bukas na bukas din ay pwede na tayong mag-umpisa. Ang tagal naman ng oras. Gusto ko na maggabi na agad para makatulog na. At paggising, umpisa na ng pagsasanay. Napakasabik mo naman yata. Iniisip mo yata na ganun lang kadali ang pagsasanay na gagawin natin. Kahit gaano pa po yung kahirap, kakayanin ko po yan. Dahil gusto ko po talagang tulungan ng buong baryo. Hindi lang po para sa sarili ko itong gagawin ko. Dahil para sa kanilang lahat to. Hay nako, bakit balikas na sa'yo ang pagiging ganyan? Tama nga ako noon at kukunin mo ang pagiging mabuti ng mga magulang mo. Ipagpatuloy mo lang yan, Delpin, at pagpapalain ka balang araw. Mangyayari yon. Masaya kaming nagpatuloy sa mga bagay-bagay ng araw na yon at mabilis namang lumipas ang mga oras at dumating na nga ang umagang pinakahihintay niya. Kaya sumilip ako ng kaunti sa labas at napansin ko na nagliliwanag pa lang. Kaya naman ginising ko na siya at sabay kaming nagtimpla ng kape. Nang matapos yon, maliwanag na nang kami ay lumabas. Napagdesisyonan naming dalawa na tutungo kami sa lilim o presko na parte ng kakauyan at doon siya magsasanay. Ingkong, ano po bang pagsasanay na gagawin natin ngayong araw? Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at umupo sa isang malaking bato. Doon ay pumikit ako at umusal ng orasyon sa aking isipan. At nang muli kong minulat ang mga mata ko, ay pinagmasdan ko lamang sandali ang binata habang patuloy na bumubulong at nagdadasal ng tahimik. Ano pong ginagawa ninyo? Wala ito, Delpin. Mag-umpisa na tayo. Sige na. Kunin mo ang tungkod dito. Ho? Ano pong gagawin ko dito? Yan ang gagamitin mo sa pagsasanay. At magagamit mo rin sandata sa pakikipaglaban. Ang unang pagsasanay mo ay disiplina. Kailangan mo maging kalmado sa bawat laban. Hindi ka dapat mataranta. Matatakot ka, pero hindi ka papatalo. At isa pa, iyo. Ito ang tatandaan mo. Ang tunay na lakas ay wala sa kamao. Nasa talino at diskarte. Tatandaan ko po ang lahat ng yan. Pangako po. Kung ganon, hubarin mo ang pang-itaas mong damit at tumakbo ka ng 30 minuto. Masusunod po, Ingkong. Ginawa ng binata ang sinabi ko. Nakikita ko sa kanya na sigurado siya sa lahat ng hakbang na ginagawa niya. Kaya naman lalo akong natuwa. At kahit hindi niya napapansin, ay ngumingiti ako dahil sa determinasyong nakikita ko sa pagkatao ng binatang magiging pag-asa ng lahat. Lolo Ingkong, tapos na po. Napakahusay. Ngayon, magpapatuloy na tayo sa medyo mahirap na pagsasanay. Sandali lang, at kukuha lang ako ng magagamit kong baston. Humanap ako ng mahabang payat na kahoy para sa gagawin naming pangalawang bahagi ng pagsasanay.
At pagbalik ko kung saan ko siya iniwan, ay hiningi ko ang kanyang damit at pinunit ito. Hala, ba't niyo po pinunit ang damit ko? Ipantatakip ko sa mata mo, iyo. Ngayon, halika, lumapit ka sa akin. Itinali ko ang tela para matakpan ang mga mata niya. Nang matapos yun, dinala ko siya sa isang pwestong hindi masukal para hindi mahaluan ng ibang ingay ang gagawin kong pagsasanay sa kanya. Pakinggan mo ko, iyo. Ang pangalawang bahagi ng ating pagsasanay ay tungkol sa pakiramdam. Dahil ang mga aswang na ikran ay mabibilis, maaari mo silang hindi makita kagad. Kaya naman, kailangan natin palakasin ang iyong pakiramdam. O ano, iyo? Handa ka na ba? Opo, handang-handa na po ako, Ingkong. Nang marinig ko ang pagtugon niya, ay kumuha ako ng mga tuyong dahon at inihagis yun sa magkabila ang pwesto. Huwag mong gamitin ang tenga mo. Sa madaling salita, huwag ang naririnig mo ang sundan mo. Pakiramdaman mo na mabuti at doon mo ihahampas ang tungkod. Muli ay naghagis ako ng mga tuyong dahon. Ilang ulit din siyang nabigo. Ngunit pagkatapos ng maraming pagkakamali, ay nakuha niya rin ang tamang pakiramdam. Sapagkat nang maghagis ako, sa likuran niya ay ngumiti ako at sa kanyang harapan siya pumalo. Binabati kita, iyo. Dahil pagkatapos na madaming pagkakamali, ay nagawa mo na rin siya ng tama. Ngayon naman, pagsubok ng lakas ng kamao. Ito ay magagamit mo kung sakaling mabitiwan o mawala sa kamay mo ang sandata mo. Ha? Grabe, nakakapagod. Pero kaya pa din. Sige, Ingkong. Handa na po ako sa pangatlong pagsasanay. Lumapit kami sa mga puno ng saging. Doon, gusto kong mabutas niya ang katawan ng mga saging sa pamamagitan lang ng kamao. Hindi ko po alam kung kaya ko, pero gagawin ko to para sa baryo. Ha! 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 Natapos ang buong araw na wala kaming kain. Ngunit sa isang araw lang ay natapos niya ang lahat ng mga hakbang ng pagsasanay. Grabe, nagutom ako dun. Bukas po ba? Gagawin ko ulit yun? Ikaw ang bahala, iyo. Kung sa tingin mo ay kulang pa rin ang lakas mo, ay pwede mo pa namang ipagpatuloy ang pagsasanay. Pero kung sa tingin mo ay kaya mo naman, pwede namang hindi. Gagawin ko pa rin po siya. Gusto kong mahasa ng gusto ang mga kakayahan ko. Dahil wala naman tao ang isang araw lang magaling na kagad sa ginagawa niya. Gusto ko po na umusay ng gusto. Pagdating ng tamang panahon, ay mapaalis na ang mga aswang na ikran sa baryo. Gusto kong maging malaya na po ulit ang baryong to. Dahil namimiss ko na po ang dating saya at ang ingay na meron dito. Darating din yan, iyo. At nararamdaman kong mapagtatagumpayan mo ang lahat. Magtiwala ka lamang sa sarili mo. Salamat po, Ingkong. Hindi lang dahil sa sinasanay niyo ako ngayon. Salamat po kasi bumalik po kayo sa baryo. Ngayon, natutulungan niyo na po ako. Nasasanay. At ngayon, natututo na po. Wala kang dapat na ipagpasalamat. Dahil nagsikap ka rin na gawin yan. At tinulungan mo at sarili mo. Ingkong, kung hindi ko po kaya kayo nakilala, ang boring siguro ng buhay ko, no? Hindi ko po siguro matututunan ang lahat ng to. Hindi naman siguro. Dahil ikaw yung tipo ng tao na gagawin ang lahat. Para lang may gawin. Tulad ng ginagawa mo nung una tayong nagkitang muli. Tama po kayo. Pero mas ayos po ako ngayon. Kasi may kasama po ako sa buhay. Ipinatong ko na lamang ang braso ko sa kanyang balikat at nginitian siya. Nagpatuloy ang pagsasanay niya na kahit siya lamang mag-isa ay ginagawa niya pa rin. Minsan ay uuwi na lamang siya ng pawisan at tinihingal. Sa gabi naman ay patuloy siyang nagliligtas ng mga nangangailangan. Ngunit dumating ang isang gabi
napansin naming wala nang sumalakay na aswang na ikran. Nagsaya siya at tuwan-tuwa dahil akala niya tapos na ang lahat. Ingkong, nagawa ko ba? Natakot na ba sila at napalis ko na? Isang himalang hindi sila sumalakay ngayon. Sandali lamang. Hindi yun ang nararamdaman ko sa hangin. Ha? Elo, nakita niyo naman po. Wala na po sumalakay kagabi ha. Kaya ano pong ibig niyo sabihin? May nagbabadya pa rin panganib, iyo. Nararamdaman kong hindi pa tapos ang laban. Maganda ka, dahil baka mamayang gabi o sa mga susunod na gabi ay mas malakas na ang puwersa ng mga ikran. Sa palagay ko, ay pansamantala lamang ang pagtigil nila upang maganda dahil sa ginagawa mong pagkontra sa kasamaan nila. Kung ganun po maghahanda po ako mamayang gabi. Tama, iyo, dahil hindi natin alam ang paparating na panganib. Tulad ng sinabi niya, ay naghanda nga siya dahil ramdam ko pa rin ang masamang hangin. At dahil doon, inabot kong muli sa kanya ang tungkod. Para saan po ito? Tulad ng sinabi ko sa'yo, magagamit mo yan, iyo, bilang sandata. Ito pong tungkod? Oo, iyo. Teka, pero paano po? Sa pakikipaglaban mo, ay siguradong darating ang pinakamahirap na sitwasyon. Ngunit hindi ka pababayaan ng tungkod na yan. May tiwala ka naman sa ating Panginoon, hindi ba? Na hindi kanya pababayaan. Opo, lubos po ang tiwala ko sa kanya, Ingkong. Kung ganon, isipin mong gabayan mula sa kanya. Ibigay mo dyan ang tiwala mo at hindi kanyan pababayaan. Samahan mo lang ng pagdarasal. Hindi sa lahat ng oras. Ang tungkod ay magagamit lang para maalalayan ka. Minsan, makatutulong din sa iyo yan. Magugulat ka na lamang kapag dumating na ang oras. At may ibang kakayaan yan na ilalabas. Nasasabik tuloy akong makipaglaban, Ingkong. Ngayon tara na. At aabangan na natin ang pagdating nila. Teka lang po, pati po kayo sasama? O bakit? May problema ka ba doon? Hindi po ba pwedeng ako na lang? Baka po mapahamak kayo Aba, ipinauubaya ko na nga sa'yo ang tungkod. Pati ba naman ang pakikipaglaban gusto mo pansuluin? Hindi pwede yun. Malakas pa ang katawan ko, iyo. At kung kaya ko pang makipaglaban ay gagawin ko. Mas maganda na to para mapadali tayong tapusin sila. Pero yun nga baka mapahamak po kayo Sapat na po ang naitulong nyo sa akin, Ingkong. Ayos na po ako dun. Hayaan nyo naman po akong ipakita ko sa inyo na hindi sayang lahat ng mga naituro ninyo sa akin. Oo, maaaring sapat na yun, iyo. Pero hindi kita hayaang sasabak ng mag-isa. Lalabanan natin sila na magkasama at tatapusin natin silang lahat. Sabay natin palalayain ang baryong ito. Hindi na kumibo ang binatang si Delpin. Kasabay ng pagngiti niya sa akin ang pagluwa ng mga mata niya. Niyakap niya ako at nagpasalamat. Ano ba yan? Hindi pa naman ako mamamatay. Ano naman ang dahilan at umiiyak ka na naman dyan? Parang hindi ka tuloy lalaki. Wala po. Salamat lang kasi kahit ang dami ko pong palpak sa pagsasanay, hindi po kayo nagsawa. At dahil din po sa inyo, naramdaman ko na parang nandito pa rin sila nanay at tatay. May umaagapay pa rin sa akin. Maraming salamat po talaga dahil dumating kayo, Ingkong. Delpin, naiiyak ako sa mga sinasabi mo. Tama na yan. Alam kong malakas ka at matapang. At mabuti ka ring tao. Bilang ermitanyo, tao pa rin ako. Nararamdaman ko ang lahat. Dapat nga, ako ang magpasalamat sa iyo. Dahil sa kabutihan mo, may kasama ako ngayon na tatapos sa kasamaan. Tama na nga ang dramang ito. Tara na, iyo. Bago pa man sila muling makapaminsala, haharapin na natin sila.
Tumigil na sa pag-iyak ang binata. Sabay kaming lumabas at ramdam ko pa rin sa hangin ang bigat. Siniguro namin ang lahat ng mga bahay ay doble ang seguridad. Hanggang sa hindi nga nagkamali ang aking pakiramdam. Isa-isang lumabas sa dilim ang mga aswang. May iba na nasa ibabaw pa ng mga bubungan. May ilan naman na nasa baba. At ang isa pang ikinakabahala ko, si Burnok ay kasapi na nila. Kabilang ang grupo nito at kawangis na rin niya ang mga ikran at ngumingisi pa sa amin ng nakakaloko. Masaya akong makita kayo muli. Hindi ba sabi ko sa inyo ay babalikan ko kayo at papatayin? Ako ang tinatawag mo noong salot. Pero ikaw pala itong demonyo. Nagawa mo pang sumapi sa kanila. Para lang makaganti. Anong utak ang meron ka? Matalinong utak, tanda. Nasa akin na rin ang lahat. Kapangyarihan, lakas at paggalang. Lahat ng nakikita niyong mga aswang ay ginagalang ako, niluluhuran, at itinuturing na pinuno. Napakalaki mo sira, Burnok. Nagawa mo makipagsanib puwersa sa mga aswang para sa kapangyarihan. Sa bagay, kasing itim na mga yan ang budhi mo. Kaya hindi na ako magtataka. Pare-pareho kayo masasama. Buhay pa kayo, pero sinusunog na ang kaluluwa niyo sa impyerno. Ginawa ko to para maging malakas. At tulad ng sinabi ko sa doon, ay papatayin ko kayong dalawa. Hindi ko hahayaan, hindi ako makakaganti sa inyo. Dahil di ako ganung uri ng tao. Ay, mali pala. Aswang na pala ako ngayon. Wala ka na sa katinuan. Kung ganun, magpasensyaan tayo, Mang Burnok. Dahil hindi ako naaawa sa mga demonyong katulad ninyo. Huwag kang masyadong maangas. Tsaka mo na ko yabangan. Kapag may napatunayan ka na, binatang walang kwenta. Kung mamamatay na din naman kami rito, hindi kami papayag na hindi kayo maisasama sa hukay at uubusin ng mga uod. Kung ganun, magsama-sama na tayo sa impyerno. Sugod, mga kasama! Naunang sumugod ang mga katulad niyang mga aswang. Isa-isa naman namin silang napatumba. Ngunit may iilan sa kanila ang nagawa kaming sugatan. Mano-mano lamang ang paraan ng pakikipaglaban ko. Habang si Delphi naman ay gamit ang tungkod na ibinigay ko. Ayos lang po ba kayo, Ingkong? Oo, iyo. Ikaw, ayos ka lang ba? Kung akong tatanungin nyo, ayos na ayos po. Wala po sa akin yung sugat na natatamo ko. Kayo lang po ang inaalala ko. Huwag mo kong alalahanin, iyo. Ituon mo lamang ang iyong atensyon sa mga kalaban. Ako naman ngayon, kung nagawa mong talunin ng mga kasama ko, hindi ako, at walang sino man sa inyo, ang makakatalo sa akin! Huwag ka ng puro satsat. Patay kung patay. Pero sisiguraduhin ko, kung may isa man sa atin na mabubulok sa impyerno, ikaw yon. Hindi ko nahahayaang mabuhay ang isang tulad mo! Dala ng pagkaasar sa amin ng dating tao na si Burnok, ay inilabas niya ang mahahaba niyang dila at matatalim niyang mga kuko. At nagulat kami nang dumubli pa ang laki nito at nagkaroon ng mga matatalim na bagay sa likuran niya na hindi namin mawari kung ano. Dahil sa ginawa niyong pagpapahiya sa akin nung nakaraan, sisiguraduhin kong hindi na kayo sisikatan ng araw. Baliktad yata, Mang Burnok. Dahil kung may hindi man sisikatan ng araw dito, ikaw yon at wala nang iba pa! Hanggang sa pareho na kaming kumilos ng binata. Nabibigyan namin siya ng malalakas na atake, ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan niya ako ng isang malakas na suntok sa muka. Dahilan ng pagkatumba ko
habang ang binata naman ay naitulak niya. Dahan-dahang lumapit sa akin ang aswang at binuhat ako. Nasakal-sakal ako sa leeg ko. Ah! Bitiwan mo si Ingkong! Demonyo ka! Pagbastad mo kung paano kung tatapusin ang matandang huklubang ito. Akala ko ay doon na ang katapusan ko. Pumikit ako at tinanggap ang kamatayan ko. Ngunit maya-maya pa, nakaaninag ako ng liwanag. At nanggaling yun sa tungkod na ibinigay ko kay Delpin. Kaya naman, tumayo ang binata na parabang walang iniintinding sakit. Tumingin siya ng matalim sa halimaw na hawak pa rin ang leg ko. At akma na sana niyang babaliin ang aking buto. Ngunit mabilis namang kumilos ang binata. Mamatay ka ng demonyo ka! Heto na ang katapusan mo! Nakita ko siya na lumukso sa likuran ng aswang at nalaman niya na naglalabas ng patalim ang aking tungkod. Isinaksak niya yon sa likod ng aswang. Dahilan kung bakit niya ako nabitiwan. Sumigaw siya na para bambaliw at pilit na inaabot ang likuran niyang nasaksak. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Muling binunot ni Delpin ang tungkod ko. At nang humarap ang aswang, ay itinusok niya to sa dibdib at tumagos yun sa kanyang likod. Dahilan kung bakit ito nalagutan ng hininga. Ingkong, ayos na. Tapos na po. Patay na silang lahat. Tama ka. Magaling iyo. Nagawa mo. Hindi nga ako nagkamali na ipagamit sa iyo ang aking tungkod. Mga kababaryo, magsilabas na po kayo. Malaya na po tayong lahat. Niyakap ako ng binatilyo at siya namang labasan ng mga tao sa kanya-kanya nilang mga bahay. Sabay-sabay na nag-iyakan ang mga tao sa baryo dahil tapos na rin ang kanilang paghihirap. Kinabukasan, itinali namin ang katawan ng mga aswang at ang katawan ni Bornok sa labasan ng baryo at doon hinayaang sunugin ng araw. At dahil tapos na ang responsibilidad ko sa baryo, ay nagpasya na akong umalis. Ingkong? Teka, saan po kayo pupunta? Iyo, kailangan ko nang umalis. Dahil habang nabubuhay ako, kailangan kong tulungan ang bawat baryo na mapupuntahan ko. Pero, teka lang naman po. Ingkong, wag niyo naman akong iwan. Ayoko na pong muling mag-isa eh. Wag naman po. Nakikiusap ako sa inyo, wag niyo akong iwan, Ingkong. Hindi ako pwedeng manatili sa iisang baryo lang. Dahil kung alam ko namang may mga baryo pa na naghihintay sa aking tulong. Kung ganun po, sasama po ako sa inyo, Ingkong. Pakiusap po. Ayoko na pong maging mag-isa ulit. Osa, hindi ko kayang tanggihan ang hiling mo. At baka umiyak ka na naman dyan. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na! Iyaking bata! Salamat po, Ingkong! Isinama ko ang binatilyo sa bawat paglalakbay. Isinama ko rin siya sa pamamasyal sa dating baryong tumanggap sa akin. Aba, mga kababaryo, nagbalik na si Ingkong. Masaya akong makita kayo muli. Siya nga pala. Ito si Delpin. Ang tumulong sa aking tapusin ang kasamaan sa baryong pinanggalingan niya. Mabuting bata ito. Masaya kaming makilala ka, Delpin, iho. Salamat po. Ganun rin po ako. At teka,
Kumain na ba kayo? Kung hindi pa halik kayo, kumain na muna kayo. Ano iyo, Delphin? Gusto mo na bang kumain? Busog pa po ako eh. Tubig na lang po. O siya, halik kayo. Tumuli kayo. At saktot-saktot may malamig kaming tubig sa kusina. Maraming salamat, Tandang Gina. Naging masaya ang buhay namin ng binata dahil sa pagtulong din namin sa bawat baryong mapupuntahan namin. Hindi niya ako iniwan. Nanatili siya sa tabi ko at sinasamahan ako sa lahat ng laban ko. At ang maipapayo ko lamang sa mga taong nakikinig sa aking kwento, huwag ho tayong maging mapanghusga ng kapwa-tao. Dahil tulad ng sinabi ng nanay ni Delphine, hindi lahat ng nakasuot ng itim ay masama. At hindi rin lahat ng nakasuot ng puti ay mabuti. Dahil kung minsan, kung sino pa ang akala mo na masama, ay siya pa palang makakatulong sa'yo balang araw. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay marami kayong natutunang aral. Mali ang mangusga sa isang tao batay lamang sa kanyang panlabas na anyo, sapagkat ang anyong nakikita ng mata ay hindi kailanman sapat upang masukat ang tunay na laman ng puso. Higit pang mali ang basta saktan ang kapwa dahil sa maling akusasyon o gawing laruan ang isang tao upang mapawi lamang ang sariling pagnanais na manakit. Dahil sa likod ng katahimikan at kakaibang kilos ng isang tao ay maaaring naroon ang taus-pusong hangarin na magbibigay ng babala at pag-iingat para sa ikabubuti ng mas nakararami. Totoong mahirap paniwalaan kung minsan ang mga salitang tila imposibleng mangyari. Subalit, hindi rin masamang makinig at mag-ingat, sapagkat ang hindi pakikinig sa babala ay maaaring magbunga ng kapahamakan na sanay na iwasan. Sabi nga sa unang Samuel, Kabanata 16, Talata 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel na huwag mong tignan ng kanyang anyo ni ang kanyang tangkad, sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon sa gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ipinapaalala lamang ng talatang ito na bagamat mahirap manghusga at mahirap ding maniwala sa kapwa-tao, ang tunay na dapat pagbatayan ay ang Diyos mismo, sapagkat siya lamang ang nakakakita ng buong katotohanan, ng puso at ng layunin sa likod ng bawat babala at kilos ng tao. At siya lang ang makapagsasabi kung ano ang kahihinatnan ng bawat isa sa atin sa takdang panahon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli po, at pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos na may kapal.